Kwentong Pinoy. Ang alamat ng sili. Sa isang masayang kaharian, ang mga tao ay nagtutulungan sa pagtatanim. Masagana ang lupa, makulay ang mga gulay at prutas, at laging nakangiti ang araw. Dito nakatira ang batang prinsipe na si Silio, na may pulang buhok at gintong korona. Mabait si Silio, pero mabilis magalit kahit sa maliliit na bagay. Kapag malamig ang sabaw, nagagalit siya. Kapag may langgam sa saging, umiinit ang ulo niya. Lahat ng tao sa palasyo ay laging kabado sa kanyang paligid. Isang araw, lumabas si Silio para maglakad-lakad sa hardin. Sa gitna ng kaharian, may mahiwagang puno, ang puno ng damdamin. Bawat dahon nito ay kumikislap kapag may mabuting ginagawa ang mga tao. Napadaan si Prinsipe Silio na galit at nakasimangot. Napansin niya ang puno at ang mga kumikislap na hugis-pusong dahon. Pero imbes na humanga, lalo siyang nainis. Sa galit, tinadyakan ni Silio ang lupa sa harap ng puno ng damdamin. Biglang umihip ang mahiwagang hangin mula sa puno. Umiikot ito kay Silio habang siya'y galit na sumisigaw. Tumubo ang mga dahon sa kanyang mga braso. Napatingin si Silio sa sarili, gulat na gulat. Ang kanyang galit ay nagsimulang magbunga ng isang kakaibang pagbabago. Pagdilat niya, siya ay naging isang maliit na halaman. Wala siyang boses. Tahimik lamang siyang tumingin sa paligid, nagtataka. Ramdam niya ang init sa paligid, hindi lang mula sa araw, kundi mula sa loob niya. Umuulan. Ramdam niya ang ginaw sa hangin at lungkot sa kanyang dibdib. Tuwing gabi, mag-isa siyang lumuluha sa ilalim ng buwan. Nakita niya ang kasiyahan ng mga bubuyog, paru-paro, at mga langgam. Tuwing may gumagalaw sa kanya, gusto niyang magalit, pero wala siyang magawa. Unti-unti, natutunan niyang huminga ng malalim at magpakalma. Lumipas ang araw, ang pulang bunga ay lumaki ng lumaki. Isang araw, nadaan ang mga tao sa hardin at nakita ang bagong bunga. Tinikman ng isang bata ang bunga at bigla itong napasigaw dahil sa init at anghang ng lasa nito. Sinubukan nila itong idagdag sa lutuin. Kumalat ang amoy sa buong kusina, mainit, malasa, at kakaiba. Sa unang tikim, napansin niyang lalong sumarap ang lasa. Tuwang-tuwa ang mga tao. Tinawag nila itong sili mula sa ngalan ni Silio. Dahil sa pagtitimpi ni Silio, binalik siya sa dati niyang anyo. Ngunit ngayon, marunong na siyang magpakalma at mumiti. Kapag malamig ang sabaw, hinipan lang niya ito. At kapag may mali, huminga siya at nagtatawa na lang. Ang mga tao sa kaharian ay lalong natuwa sa kanilang prinsipe. Kumalat ang pagtatanim ng sili sa buong kaharian. Ang dating munting halaman ay naging inspirasyon ng maraming magsasaka.
Labis ang pasasalamat ni Prinsipe Silio sa puno. Dahil dito, natutunan niyang yakapin ang kanyang damdamin at ibahagi ito sa iba, hindi sa galit, kundi sa pagmamahal at malasakit. Ginamit nila ang sili sa pagluluto at tinuruan ang mga bata kung kailan ito tama. Kaya hanggang ngayon, ang sili ay maalala bilang mainit pero masarap. At si Silio ay naging isang bagong prinsipe. Mapagpakumbaba, maunawain, at handang alagaan ang damdamin ng iba. Ang tunay na tapang ay nasa puso, hindi sa init ng galit kundi sa bait at malasakit.